Sa oras na ito, inais ko na rin samantalihin ang panahon at dumulog sa teksto na ating gagamitin sa oras na ito. Hanguin natin ang verse na ating babasahin mula sa chapter 10 ng Book of Matthew, verse 40 up to verse 42. At sabi ng verse na ito ay sabi yan, "He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever in the name of a disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward." Praise God. Tayong lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise God. Makakaupo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang siyang magdagdag ng pagpapala sa mga salita na ating binasa sa oras na ito. Ay nais kong magpatuloy tayo sa sa ganitong team na ating pinasimulan mula pa bago pa pumasok ang year 2025 at narito pa rin tayo sa series na ito, to honor the Lord. Yung honor the Lord ay ngayon last Sunday ay binigyan natin ng pansin ng honor within the family. At ito ay nagpakita na napakahalaga ng honors sa loob ng pamilya, paano ang anak ay honor ang kanilang mga magulang. At gayon din naman, in the same way, ay pinakita, hindi na natin nabasa ang isang verse, na kahit man mayroong isang pahayag si Apostle Pablo sa kanyang epistles, ay kanyang sinabi na, sabi niya, "Father, do not provoke your children." So in the same way, ang mga magulang din naman ay hindi rin naman nila ipoprovoke ang kanilang mga anak sa ilang mga bagay, sa pagkagalit o sa ano pa mga bagay. So, ang honor sa buong pamilya ay napakahalaga. Ang honor na binibigay ng mga anak sa kanilang magulang at ang magulang sa kanilang mga anak, gayon pa man ay kahit man sa pagitan ng mag-asawa, ang honor sa bawat isa ay makikita natin. So, binigyan ko kayo ng ilang mga view na pinakita sa banal na kasulatan, paano ang mga anak na hindi nagbigay ng honor sa kanilang mga magulang, hindi sila umangat ng kanilang buhay. Pinakita ito sa banal na kasulatan sa anak ni Isaac, si Esau, sa anak ni Jacob na si Reuben, at sa ilang pang mga bagay. So, ganun na pakahalaga mga kapatid. At makikita natin na merong mga mahalagang posisyon na ang tao ay naroon siya. And because of this honor, siya ay nawawala sa ganitong klaseng posisyon. So, honor and dishonor ito ay totoong dapat nating makita dahilan ito ay batas na inilagay ng ating Panginoon. And someday, ating bibigyan ng pansin ang isang kaisipan na ito'y may kinalaman. Tayo ngayon ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Sabi natin sa amen to that. Diba? Tayo'y nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Well, iba ang merong ipinagkaloob sa ating susi para makapasok. At kapag ikaw ay nasa loob na ng kaharian, ay may mga keys na napakahalaga. Paano tayo magna-navigate? Paano tayo ma-inherit yung kingdom? So, iba po yung pagpasok, iba yung pag-inherit. Ulitin ko, iba yung pagpasok, ito ay isang way na binuksan ng Panginoon, but when you are in the kingdom, kapag ikaw ay nasa karena, merong mga susi na dapat na iyong gamitin para ma-inherit mo ang blessing doon sa loob ng kingdom.
isang bagay na sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, yung mga bagay na gumagawa, pinakita niya yung ilang mga pahayag sa 1 Corinthians chapter 6. May mga bagay siyang pinakita na gawa ng laman. Sabi niya, sino man ang gumagawa nito ay hindi siya magmamana ng kaharian ng langit. So yun ay kapag ikaw ay naroon na sa kaharian. So yan ay sama natin sa prayer ay ating bibigyan ng pansin sa mga darating na pagkakataon. So sa Book of Matthew chapter 10, na binigyan natin, ginamit ko na rin ito sa mga nagdaan, pero gagamitin ko uli ang bahaging ito at gusto kong bigyan ng pansin sa isang, ang title na gusto kong talakayin sa oras na ito is The Recompense of Honor. The Recompense of Honor. Sa bandang huli, bibigyan ko rin ng pansin yung dishonor. So, the recompense of honor and dishonor. A recompense, ang salitang recompense ay kung ating bibigyan ng meaning, yung salitang recompense. Yung salitang recompense is to compensate. So recompense, yung salitang recompense ay galing yan sa salitang compensate, o compensation, to compensate. So recompense, kapag nilalagay yung salitang ay ito yung panibago, pagbabago, o muli. So, yung salitang recompense is to compensate, to make return. Yung to compensate o yung parang pagbabayad, di ba? Yung salitang compensate ay parang bayaran, ibalik. To compensate, to make return of an equivalent for anything given. Ito ay pagbabalik ng katumbas ng bagay na ibinigay. So yun yung salitang recompense. To compensate, to make return of an equivalent for anything given, done, or suffered. As to recompense a person for services, yung pagbibigay ng kagantihan o kabayaran sa isang tao sa kanyang paglilingkod. Diba kapag ang isang tao ay nagtrabaho, dapat siyang bigyan ng compensation. I-compensate siya doon sa bagay na yun. So, to recompense a person for services, for fidelity, yung kanyang katapatan, or for sacrifices of time, or for loss or damage. So, dalawang mukha ang salitang compensate or to recompense. Ito is either bad or good. So ikaw ay tatanggap ng dahilan ang kaharian ng Diyos at ang ating Panginoon throughout sabihin natin mula sa unang panahon sa Old Testament hanggang sa New Testament hanggang sa ating panahon, ang kaharian ng Diyos, ang Diyos ay pinapakilos niya, meron siyang batas na tinatawag na sowing and reaping, di ba? Seed time and harvest. So meron kang laging seed na itinatanim at anuman ang seed na iyong itinanim, ikaw ay aani ayon dun sa binhi na iyong itinanim. So yun ang pinapakita. So the word to recompense is to compensate, yung pagbabayad, to make return of an equivalent for anything given, done, or suffered, as to recompense a person for services, for fidelity, for sacrifices of time, for loss or damages. So, kung titingnan naman natin ang bahaging ito, well, may mga bagay na tayong nabigyan ng pansin, tinalakay, at may connection dito sa word na honor, ay makikita natin na ang bawat tao, alam niyo ba, dahilan dito po sa tinatawag na
to honor, yung pagbibigay ng honor, isang bagay na napakahalaga ay tayo ay merong discernment. Diba? All throughout ng ating pag-discuss ay lagi kong nagagamit yung salitang discernment. Kaya dapat mong makilala yung taong ito, bakit mo siya kinakailangang i-honor. Dapat mong makilala ang taong ito na siya ay merong bagay na inilagay ang Panginoon sa kanya. At dapat siya ay i-honor. So, meron akong narinig na isang mangaral at nagustuhan ko yung salitang, yung ginamit niya sa salitang, binigyan niya ng meaning yung salitang honor. Honor is the discerning, the celebration, and the rewarding of uniqueness, of usefulness, of excellence. So pinapakita niya na yung salitang honor is magpapasimula ito sa pag-discern ng isang tao na ang taong ito ay dapat i-honor. Gayunpaman na tinalakay natin ng mga nakaraan na kinakailangan nating i-honor ang lahat ng mga tao. We have to honor all men, honor our people. At meron ding mga tao na dapat sila ay bigyan ng honor. Now, pansinin ninyo, dito sa verse na ito na ating binasa, ating limiin ang verse na ito, ang pangungusap, ito'y direktang pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa verse 40, sabi niya, He who receives you receives me. And he who receives me receives him who sent me. So pinapakita rito yung tinatawag na anumang ibibigay mong honor sa pinakamaliit, ito ay naipapasa hanggang sa pinakamalaki at ito'y pinaka-source. Kaya sabi niya, ang tumanggap sa akin ay tinanggap. He who receives you, sino man tumanggap sa inyo, ay tinanggap ako. Wika ng ating Panginoon. At sabi niya, at sino man na tumanggap sa akin, ay tinanggap ang nagsugo sa akin. So it's just like a chain of command na binibigyan natin ng pansin. Now, verse 41. Pansinin niyo ang verse 41. Sabi rito, pinakita niyan, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Gusto kong magdahan-dahan tayo at maintindihan natin yung kaisipan na pinaproject ng ating Panginoon. Na sinabi niya, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Can you imagine that? You are not a prophet. Hindi ka propeta. Pero kapag ikaw ay tumanggap sa isang propeta, yung pagtanggap mo sa propeta ay pag-honor mo sa kanya, it's either ang kanyang mga panghuhula o pangungusap na sinasabi ay yung tatanggapin, o kaya naman ikaw ay magbibigay ng anumang bagay bilang paglilingkod sa kanya. Hindi ka propeta, pero pwede kang tumanggap ng reward ng isang prophet. Diba? So, this is the law of honor. Ito'y batas ng pagbibigay ng parangal o galang o respeto. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. Well, mapapansin nyo rito na
yung bagay na naroon sa kanya ay pwedeng maipasa sa iyo. Yung bagay na naroon sa kanya, because there's something na meron yung taong yun. At yung pag-honor mo dun sa taong ito, anuman ang kanyang kalalagayan, sabi niya, unay tatanggap ka ng prophet's reward. Kung tatanggapin mo at i-honor mo ang isang matuwid na tao, ay tatanggapin mo ang gantimpala ng isang matuwid na tao. A righteous man's reward. And whoever in the name of a disciple. At sabi dito, at sino mang verse 42, at sino mang magpainom, verse 42, sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil hindi man siya propeta, kundi dahil lamang siya sa isang alagad. Pinakamababa, sabihin pa natin, sino mang magpainom dahilan sa pangalan siya ay isang alagad, isang lingkod, ay sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kaniya. God is a God of reward. Ang Diyos ay matuwid na Diyos na hindi siya isang katulad ng taong maramot na ibinigay ng lahat ng isang tao and then ibibigay niya ang kulang na bagay. Well, ang Diyos ay matuwid at sabi ng banalang sulatan pinapakita, hindi siya liko para kalimutan ang ating ginagawang paglilingkod sa kaniyang pangalan. God is not unrighteous. No? Nakikita natin, dito sa ganitong bagay, tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng tamang discernment. Tamang pagtingin at pagkilala. Alam niyo, sa unang encounter ng ating Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana, alam niyo ba, tinatarayan ng Samaritana ang babae, ang ating Panginoon, di ba? At sabi niya, bakit ka humingi ng tubig sa akin? Sabi, Hudyo ka, Samaritana ako, at wala tayong magandang usapan, wala tayong magandang ugnayan. Ngunit, along the way ng conversation nila ng ating Panginoon, naalala ko ang sabi ni Branham, na-catch niya yung spirit ng babaeng ito. And when he catch the spirit ng babaeng ito, dahilan nag-usap sila, nagkaroon sila ng common denominator, at ang common denominator na pinag-uusapan nila is about the water. Ang tubig, sabi niya, ang tubig na yan, na unang hinihingi ng ating Panginoon ay pinagdadamot ng babaeng ito. Sabi niya, kung alam mo ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi sa Kanya ng tubig. At ang tubig na Kanyang ibibigay sa iyo ay magiging bukal sa loob mo na magiging bukal ng tubig na kabuhayan. At sabi niya, kung iinom ka sa tubig na ito, mauuhaw ka, pero ang tubig na aking ibibigay sa iyo, hindi ka na mauuhaw pa. O dahilan doon sa pagkakaroon nila ng common denominator, nagkaroon ng interest ng babae. Gusto ko ng tubig na yan, bigyan mo ko ng tubig na yan. At doon niya sinabing, tawagin mo ang iyong asawa, at sinaysay ng Panginoon, sabi niya, wala kang asawa pero meron kang 5 kinasama at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya tamang sinabi mo, ikaw ay walang asawa. Doon siya nagulat. At doon siya nagbago na approach at sabi niya, Sir, I perceive that you are a prophet. Napaghalata ko na ikaw ay isang propeta. So nagbago ang kanyang pagtingin, nagbago ang kanyang approach, at kanyang sinabi, Sir, I perceive that you are a prophet. Nga ang sinabi ng ating aming mga magulang, ang kapag dumating ang Kristo, ay ang gagawin niya ay katulad ng iyong ginagawa. Ang sabi ng ating Panginoon, ang kausap mo ay siya na nga. Amen. Well, brothers and sisters, umuwi siya, tanggap-tanggap niya ang isang uri ng reward sa kanyang puso. Dahilan,
yung propetang ito, ang ating Panginoong Hesus, the Son of Man, ay pinapakita na ang Mesaya na inaantay nila ay dumating na. Ang Mesaya na pinakaantay ay dumating na. Now, puntahan natin ang ilang mga bagay. Now, alam niyo ba mga kapatid na ang bawat tao ay merong biyayang inilagay ang Diyos sa bawat isa sa kanila. So, dapat hindi marapat na hindi bigyan ng sino man ng respeto ang sino mang tao. And most especially, ngayon ay pupunta tayo sa ganitong bagay. So, dito sa bahaging ito, puntahan natin ang isang pagkakataon sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Ito ay si Elijah. Elijah is a prophet. Can you say amen to that? Elijah is a prophet. At si Elias ay isang ginamit ng Panginoon at ang kanyang nature ay bigla siyang lilitaw at bigla siyang mawawala. At dumating ang panahon na ang Diyos ay nagbigay ng famine or nagkaroon ng kagutom sa lugar ng sa buong Israel. Ito'y dahilan kay Ahab. Dahilan si Ahab ay kanyang dishonor ang Diyos by means of worshiping Baal at pinahintulutan niya ang ganitong bagay. At sa kalagitnaan ng ganitong pagsamba nila kay Baal, at naroon si Jezebel, ang Diyos ay nag-utos kay Elijah na sabi sa kanya, pumunta ka kay Ahab, sabihin mo, walang hamog, walang ulan, walang hamog na papatak sa lupa. Sabi niya, sa loob ng ilang panahon hanggat hindi ko na tinatawag. So walang ulan, walang hamog na darating. So kapag walang ulan, ay definitely magkakaroon ng kagutom. Dahil ang lahat sila ay nakadepend doon sa crops ng pananim. At pag-alis ni Elias ay sabi sa kanya, magtago ka muna sa isang lugar. So dahilan si Elias ay ang Diyos ang nagsabi sa kanya kung saan siya magtatago. Yan ang dahilan. Sino man na maghanap sa kanya ay hindi siya makita. So pinapunta siya sa isang batis na tinatawag na Kirit at doon siya ay binigyan ng Diyos ng supply ng karne at tinapay, umaga at gabi, hapon, sa pamamagitan ng isang uwak. At nang ito, habang tumitindi ang walang ulan, natutuyo ang mga batis, natutuyo rin ang mga halaman, si Elias ay nakita niya na rin ng batis ay unti-unti na rin natutuyo. So, ang pinakamainam mga kapatid ay ang Diyos ang siyang nagmamonitor ng buhay ni Elijah. At nang ang batis ay natutuyo na, sabi ni Elijah, o sabi ng Diyos kay Elijah, sa verse 8 ng chapter 17, sabi niya, dumating ang salita ng Panginoon kay Elias at sinabi sa kanya, bumangon ka at pumunta ka sa lugar ng Sarephat. Na ito ay sa bahagi ng Sidon at manatili ka roon at narito ako'y nag-utos, inutusan ko ang isang babaeng balo na ikaw ay pakanin niya. So pinakita rito na merong inutusan ng Panginoon. So ang unang inutusan niya ay ang raven. Ang inutusan niya ay uwak na mag-supply ng tinapay at karne sa kanya umaga at gabi. At uminom siya sa batis ng Kirit. Ngunit ngayon, ang Diyos ay nagbigay ng
update sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Itong napakaganda mga kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay at kung saan ka dali ng Panginoon, ito ang pinaka-safe na lugar. Kasi amen. So sabi rito, pumunta ka sa lugar ng Sarepat. Sa lugar ng Sidon, inutusan ko ang isang babaeng balo doon upang magbigay ng provision at pagkain para sa iyo. That's verse 9 ng chapter 17. So dumating siya doon sa lugar ng Sarepat, sa bahagi ng Sidon, at nakita niya ang isang widow, isang babae, isang balong babae na namumulot ng stick o ng panggatong. Dahilan, panahong yon ay hindi napakahirap kumuha ng stick, dahilan panahon ng tagtuyot, walang ulan, ay kumukuha siya ng ilang mga stick upang gamitin niyang panggatong para sa natitira niyang harina at ng langis. At ang nasa isip niya, ilulutuin ko ang harinang ito at ang kaunting harina at kaunting langis at kakain kami ng aking anak at pagkatapos ito, hindi na namin alam, bahala na dahilan mag-aantay na lamang kami ng kamatayan dahil wala na kaming ano paman. So lahat ay nasa kagutom. And can you imagine mga kapatid, sa panahong ito, dumating si Elias sa buhay ng widow. At ang widow na ito, hindi siya mayaman, hindi siya maraming nakaimbak na pagkain na harina, kundi meron lamang siyang kaunting harina at kaunting langis doon sa kanyang sasidlan. At siya ang pinili ng Panginoon na papuntahan kay Elias. At can you imagine mga kapatid, nang dumating si Elias, ang sabi ng chapter 17 verse 10, sabi roon, siya ay bumangon, sa gayoy bumangon siya at naparoon siya sa lugar ng Sarepat. At nang siya'y dumating doon sa gate ng syudad, narito merong isang babaeng balo na nangunguha ng panggatong at kanyang tinawag siya at sabi niya, bigyan mo ko ng maliit na subo o bigyan mo ko ng kaunting tubig. Please give me a little water in a jar. So ang babae ay in-approach ni Elijah at sabi niya, bigyan mo ko ng tubig. So yung babae ay marahil meron pa siyang tubig, siya ay yumaon para kumuha ng tubig at habang siya'y pumaparoon para kumuha ng tubig, sabi ni Elias, sabi niya sa kanya, bigyan mo ko ng tubig. And verse 11, as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a piece of bread in your hand. Now mga kapatid, isang babaeng balo na meron na lamang kaunting harina at kaunting langis para sa kanya at sa kanyang minamahal na anak. Ngayon, merong dumating na taong hindi niya kilala kung sino. Isang estranghero at nagdidemand ng tinapay sa kanya at kasama ng tubig. Well, kung ikaw ang madatnan ng taong ito, parang sabihin mo, pasensya ka na. Ang arena ay sapat na lamang sa akin at sa aking mga anak. Pumunta ka na lang sa ibang bahay at doon ka manghingi. Pumunta ka sa mga mayayaman. Brothers and sisters, ang babaeng ito ay merong good discernment. Tandaan ninyo, napakahalaga ng discernment. Kapag ikaw ay nakakita ng, pag ikaw ay nasa problema at mayroong mga taong manghihingi pa sa iyo, minsan may mga taong pag kulang na ang kanilang pangangailangan, mainit na ang ulo. Huwag kang hahara-hara sa kanila. Tumabi ka dyan, mainit ang ulo ko. Wala kaming pagkain. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Pwede siyang magbulalas pa ng kanyang kalalagayan at sitwasyon. But ang babaeng ito ay merong discernment. Sabi rito, and as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a piece of bread in your hand.
Verse 12, but she said, as the Lord your God lives. Buhay ang Panginoon mong Diyos. Alam ng Diyos, sabi niya, buhay ang Panginoon mong Diyos. Wala akong tinapay, meron lamang akong kaunting dakot ng harina at kaunting langis sa aking tapayan, at narito kumukuha ko ng kaunting panggatong upang aking iluto at ihanda ito para sa akin at para sa aking anak, at upang kami ay kumain at pagkatapos ito ay kami mamamatay na. Diba? Upang kaming makain bago kami mamatay. At sabi rito ng sumunod na pangungusap, praise God, sabi niya, then Elijah said to her, do not fear, go do as you have said, but make me a little bread cake from it first. Gawin mo kung anong sinasabi mo. Meron kang kaunting harina, meron kang kaunting langis, iluluto mo, pero sabi niya, ito munang yung gawin, ipagluto mo muna ako ng tinapay doon sa kaunting harinang yan at doon sa kaunting langis. Imagine, demanding pa yung bisitang ito. Gusto niya siyang mauna. Gusto niya, doon ay siya munang pag-servan. Do not fear, go, do as you have said, but make me a little bread cake from it first, and bring it out to me. Pagkatapos mo lutuin, bumalik ka sa akin at ibigay mo sa akin ang niluto mong tinapay. And bring it out to me, and afterward, you may make one for yourself and for your son. Paano mangyayari yun? Alam niya yung kaunting harinang yun ay sapat lamang marahil isang tinapay at maghahati silang mag-ina. At sabi sa kanya, gawin mo at pagkatapos mo magluto, bumalik ka at magluto ka uli. Inisip niya paano mangyayari na naubos na at saan pa ako kukuha ng harina at ng langis matapos kong iluto. Sabi rito, and afterward you may make one for yourself and for your son. For thus says the Lord, God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of the oil be empty, until the day that the Lord sends rain on the face of the earth. Merong ganitong pangako. Merong ganitong bagay. At narito ang ganitong challenge. At sapagkat sinabi ng Panginoon, ang sisidlan, ang lalagyan ng langis, at ang lalagyan ng harina ay hindi mauubusan ni matutuyuan man hanggang sa araw na ang Panginoon ay magpadala ng ulan sa ibabaw ng lupa. At ano ang kanyang ginawa? So she went, verse 15, and did according to the word of Elijah. And she, the woman, and he, Elijah, and her household eat for many days. It's because of what? Because of honor. He discerned that this man is a man of God. At sabi niya, buhay ang Panginoon mong Diyos. Ang ganitong klaseng discernment ay napakahalaga sa mga panahon na katulad nito. Alam niyo ba ang sabi ng Hebrews chapter 13, verse 1 and verse 2? Yan natin ang verse 1 and verse 2 ng 13 ng Hebrews. Let love of the brethren continue. Verse 2. Do not neglect to show hospitality even to strangers. For by this some have entertained angels without knowing it. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya,
Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nagpapatuloy na ng mga anghel. Angel, huwag natin laging isipin yung angel ay mga may pakpak na galing sa langit na dumarating. Angel means a messenger. Merong daladalang salita ng Diyos sa iyo. Or, anuman, kapag may dumating sa atin, ay huwag natin silang pagsalitaan ng anumang mga bagay. Dahilan sa pamamagitan ng ganitong pagtanggap natin, minsan na hindi natin namamalayan, we are entertaining angels. At minsan sinasabi, anghel ba yan? But brothers and sisters, ang paggawa ng ganitong bagay is magpaglalagay ng honor. Now, balikan natin, nang nangyari dito sa verse 15, and she and he and her household ate for many days. The bowl of flour was not exhausted, nor did the jar of oil become empty, according to the word of the Lord, which he spoke through Elijah. Ang lalagyan ng harina at ang sisidlan ng langis ay hindi naubusan, hindi nagkulang, hindi nawala ng laman ayon sa salita ng Panginoon. Paano kaya kung pinalagpas ng babaeng ito si Elias? Na hindi niya alam ito pala ang kasagutan sa kanyang pangailangan. And because she showed honor to the man of God, to the prophet of God. Alam niyo, tinanggap niya ang prophet's reward. Naintindihan niyo na ngayon what is the prophet's reward? See, siya, a prophet, ang usually ginagawa ng prophet ay nagpa-prophesy. At nang nag-prophesy siya sa babae, he prophesied doon sa sisidlan niya ng langis at sa lalagyan niya ng harina. Sabi ng Panginoon, ang lalagyan ng harina at ang sisidlan ng langis ay hindi mauubusan ng laman. Sabi ng Panginoon. And that's the reward. Yun ang naging reward na tinanggap. Praise God, nakita niya ang katunayan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. The prophet's reward. Nagpatuloy mga kapatid, pagkatapos lumipas ang panahon, kumakain sila mula dun sa provision, ang buong lugar ng Israel at kasama rin ang Sidon. Ang Sidon ay nasa northwest ng Israel at doon ay apektado rin ito ng walang ulan. So, sa kabila ng karamihan ay nagugutom. Pero si Elias at ang kanyang sambahayan ay nag-enjoy at kumakain. It is because of honor. Tingnan niyo ang Luke chapter 4. Luke chapter 4, sabi rito ng ating Panginoon, pinakita niya ang ganitong pangungusap. Luke chapter 4 verse 25 or verse 24. Ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay. Or 23, starting 23. No doubt you will quote this proverb to me, physician, heal yourself. Whatever we heard was done at Capernaum, do here in your hometown as well. So sabi niya, sasabihin niyo sa akin ang talinghagang ito, ang kawikaang ito, na sabi niya, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili.
Ano man ang iyong ginawa sa Capernaum, narinig namin ginawa mo sa Capernaum, gawin mo rin sa iyong sariling bayan, sa iyong sariling lupain. Well, ang sabi ng ating Panginoon sa pangusap na ito, verse 24, He said, "Truly I say to you, no prophet is welcome to his hometown." So dahilan ang mismong hometown niya ay hindi naniniwala sa kanya, ang mga himala ay hindi niya magawa sa lugar ng kanyang kinalakhan, ang lugar ng Nazareth. Ang lugar ng Capernaum, ang lugar ng Nazareth, ang isang bahagi ng Galilee. Pero ang lugar ng Capernaum ay ginawa niya ng dakilang mga bagay. Pero sabi ng Mark chapter 6, doon sa lugar niya ay hindi siya makagawa ng makalalaking mga himalang bagay. Because of what? Because they dishonor Jesus. Learn this, brothers and sisters. Ating matutunan ang bagay na ito. Sinabi ng aklat ng Marcos, walang nagawa. Maliban ng Panginoon, ipatong niya ang kamay sa ilang may mga karamdaman doon. Pero yung malalaking mga himala ay hindi nila nakita sa lugar ng Nazareth. Because, sabi ng Panginoon, sabi niya, you dishonor me. Lagi niya sinasabi, I honor the Father, but you dishonor me. So ang pagdidishonor nila sa Panginoon ay nakakapigil kahit man ang mga himala na dapat ay maganap. So dito, pinakita ng pangyayari sa buhay ni Elijah, sa buhay ng babaeng balo, na kinatagpo ang kanyang pangangailangan. At ang sumunod na pangyayari, habang sila ay magkasama, kumakain, dahilan tumira si Elias kasama doon ng babaeng balo. Pero dumating ang isang panahon, nagkasakit ang anak ng babaeng balo. At siya, naging matindi ang kanyang karamdaman hanggang sa siya'y namatay. At nang mamatay ang anak ng balong ito, umiyak siya kay Elias. Sabi niya, tingnan niyo ang sabi niya. Sa verse 17 verse 18. Verse 17, now it came about after these things that the son of the woman, the mistress of the house, became sick, and his sickness was so severe that there was no breath left in him. So she said to Elijah, "What do I have to do with you, O man of God?" Ang address ng babaeng ito kay Elias, tao ng Diyos. She has a good discernment. O tao ng Diyos. Sabi niya, dumating ka ba rito para ipaalala mo ang aming mga kasalanan at ang aming mga kasamaan at iyong pinatay ang aking anak? And he said to her, sabi ni Elias, bigay mo sa akin ang iyong anak. At ang ginawa ni Elias ay kinuha niya ang bata at dinala niya ang bata doon saan? Sa kwarto na doon siya pinapatuloy ng babae. At doon ay kanyang inihiga ang bata sa higaan. At siya'y tumawag sa pangalan ng Panginoon. At sinabi niya, "O Panginoon, aking Diyos, O Lord my God," verse 20, "have you also brought calamity to the widow with whom I am staying by causing her son to die?" Ikaw ba ay nagdala ng kasakunaang ito sa lugar na ito, sa bahay na aking tinutuluyan? Ang protocol ng ating Panginoon, saan mang lugar ikaw ay tumuloy, kainin mo ang iahain nila sa iyo at sabihin mo ang kapayapaan ay dumating sa bahay na ito. Ang blessing ay malagay mapunta sa bahay na ito. Ngunit ito ang tanong ni Elias, nagdala ka ba ng kalamidad sa bahay nito sa pagpatay sa kanyang anak?
Kanyang inunat ang kanyang sarili doon sa bata at siya'y tumawag sa pangalan ng Panginoon at siya'y nanalangin at sinabi niya, bayaan ang buhay ng batang ito'y bumalik sa kanya. At tininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang buhay ay bumalik doon sa bata at siya ay nabuhay. Tinawag niya ang ina at ibinigay niya ang anak. At sabi rito sa verse 23, Elijah took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, see, your son is alive. Then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God and that the word of the Lord is in your mouth. The word of the Lord is in your mouth is truth, sabi niya. Ganun kahalaga, mga kapatid. Ang babaeng ito, after, ang sabi ng ating Panginoon, maraming balo sa Israel. Pero hindi siya nagpunta, isa man sa kanila, kundi nagpunta pa siya ng Sidon. Punta pa siya ng Sarepta. At doon, ang babaeng ito ay nakaranas ng ganitong bagay. And because she honored the man of God. Now, sumunod na ilang na pangyayari. Tingnan natin ang bahaging ito sa buhay ng isang propeta pa rin ng Diyos. Ito naman ay si Elisha. Sa panahon after ng Mount Carmel showdown, nanlumos si Elias at nanghina, tumakbo dahilan sa isang babaeng gustong kumuha ng kanyang buhay at siya'y pumunta doon sa bundok. 40 days siyang naglakbay at nakarating doon. Ngunit ang Panginoon nagsabi sa kanya, bumalik ka. Meron ka pang dapat natapusin. At merong mga, wag mong sabihin na ikaw na lamang, meron pang 7,000 na hindi lumuluhod ang kanilang mga tuhod at di sila humahalik kay Baal. At pagbalik mo, langisan mo ang mga lalaking ito. At isa doon ay si Elisha. You know, we know the story what happened to Elisha. But gusto kong i-note ninyo, si Elisha ay hindi siya prophet. Hindi siya ipinanganak na prophet. Alam niyo kung anong kanyang gawain? Nag-aararo, isa siyang farmer. So gusto kong bigyan niyo ng pansin yan. Hindi siya kagaya na Jeremiah na sinabi ng Panginoon, sa tiyan pa lamang ay ginawa na kitang propeta. Si Elisha ay pinanganak na hindi siya prophet. But tingnan ninyo ang ilang mga pangyayari. Nang bumalik si Elijah, nadaanan niya si Elisha na nag-aararo. At hindi rin basta ang buhay ni Elisha. Hindi siya mahirap. Siya ay nag-aararo na mayroong paris-paris na baka. So hindi siya malaki ang kanyang inaani o kanyang sinasaka at kinakailangan niya ng ganitong paris-paris na mga baka. Pagdaan ni Elijah sa kanya, inihagis niyang balabal kay Elisha. At pagbagsak sa kanya, well, sa ilan ay pwedeng wala itong ibig sabihin, but Elisha has a good discernment. Nang dumating sa kanyang harapan ang balabal, kinuha niyang balabal, tumakbo siya kay Elijah, sabi niya, O Panginoon, pahintulutan mo muna akong humalik sa aking mga magulang at magpaalam sa kanila at ako'y susunod sa iyo. Sabi ni Elijah, anong ginawa ko sa iyo? Pero si Elisha, meron siyang ganitong klaseng discernment. At marahil ang fame ni Elijah ay nabalitaan niya na kung ano nangyari sa Mount Carmel showdown. At
alam niya, there is something to that man, to this man. There is something to this man. Meron kung anong bagay sa taong ito. Kaya nang siya ay hagisan ng balabal, hindi ito pangkaraniwan. It is an opportunity para kay Elisha. At sabi niya, umuwi ka. Sabi niya, nung ginawa ko sa iyo, bumalik ka kung anong gusto mong gawin. At sabi rito, verse chapter 20 ng 1 King chapter 19. So, sabi ng verse 19, so he departed and found Elisha the son of Shaphat while he was plowing with 12 pairs of oxen before him, and he with the 12. So, nandun siya sa huling pang-12. So, gaano kahaba yung pag-aaralo niya? 12 oxen, 12 pairs of oxen. So, nasa pinakadulo siya at dumaan, and Elijah passed over to him and threw his mantle and on him, and he left the oxen. Tumakbo siya, please let me kiss my mother and my father, then I will follow you. And he said to him, go back again for what I have done to you. 21, so he returned from following him and took the pair of oxen and sacrificed them and boiled their flesh with the implements of the oxen and gave it to the people, and they ate. And then he arose and followed Elijah, and what he did. Then he arose and followed Elijah and ministered to him. Si Elisha ay nagpasimulang sumunod. Hindi lamang siya basta sumunod, naglingkod siya kay Elijah. Maring hindi natin napansin ang ganitong bagay. Maring nakapokus lamang tayo dun sa double portion na tinanggap na Elisha. But, kung re-rewind natin ang buhay ni Elisha, bago niya tinanggap ang double portion, he ministered to Elijah. Naglingkod siya, and he gave honor to this man of God. At tingnan natin, yung paglilingkod na ito ni Elisha ay hindi ito lingid. Hindi lamang ito kay Elias, alam ito ng marami. Tingnan ninyo ang 2 King chapter 3 verse 11. 2 King 3 verse 11. Sabi niya, but Jehoshaphat said, Is there not a prophet of the Lord here, that we may inquire of the Lord by him? And one of the king of Israel's servant answered and said, Elisha, ano sabi niya? And one of the king's Israel's servant answered and said, Elisha, the son of Shaphat, is here, who used to pour water on the hands of Elijah. Ang ibig sabihin nito ay alam ng karamihan paano si Elisha ay naglingkod kay Elijah. Hindi lamang siya basta sunod ng sunod, siya ay naglilingkod. In what way, hindi natin alam. Pero siya ay naglingkod kay Elijah. At mga kapatid, at nang dumating ang panahon, siya mismo ay nakaramdam na ang lalaking ito ay kukunin na ng Panginoon. Sa pasimula pa lang, na-discern niya na there's something to this man. There's something to this person. And I will follow him. Inihain niya ang lahat ng mga paraphernalia, yung mga kasangkapan ng pag-aararo, pati yung baka na kanyang ginagamit pang-araro, ay inihain niya, tinandog at pinakain sa mga tao. Ibig sabihin, iniwanan niya ang kanyang buhay na ito at nagpasimula siyang sumunod kay Elijah at naglingkod kay Elijah.
Now, dumating ang panahon, si Elias ay kukunin na ng Panginoon. Sabi sa kanya, maiwan ka na rito, Elias, o Elisha, dahilan ako'y inuutusan ng Panginoon pumunta sa lugar ng Bethel. Mag-stay ka rito. At sabi, that's 2 King chapter 2. Pero sabi ni Elisha, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong lingkod. Sabi niya, hindi kita iiwanan, sasama ako sa iyo. Sasama ako sa iyo. Magpapatuloy siya sa pagsama at paglilingkod kay Elijah. Dahilan, alam niya, may kung anong bagay sa taong ito. At hindi niya napilit na humiwalay. Sumama si Elisha kasama ni Elijah pumuntang Bethel. Pagdating sa lugar ng Jericho, sabi ni Elijah, maiwan ka rito. Ako'y inuutusan ng Panginoon pumunta sa Jericho. At sabi niya, buhay ang Panginoon. Habang nabubuhay ang Panginoon, at ikaw rin naman ay nabubuhay, hindi kita iiwan, ako'y sasama sa iyo sa lugar ng Jericho. At bawat lugar na kanilang pinupuntahan ay tinatanong siya, alam mo ba na kukunin na ng Panginoon ang iyong Panginoon sa araw na ito? Sabi niya, alam ko, tumahimik kayo. At sa huling bahagi, sinabi ng Panginoon, o sinabi ni Elijah kay Elisha, Elisha, maiwan ka na rito, ako'y inuutusan ng Panginoon pumunta sa Jordan. Ganon din ang kanya sinabi, buhay ang Panginoon at habang ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan, sasama ako sa iyo. At sila ay sa pagtawid sa Jordan. At verse 7, merong 50 mga tao, mga anak ng mga prophet na nakatayo sa kabilang ibayo, kabilang bahagi, may distansya, at nakita nila ang dalawang ito na nakatayo doon sa dalampasigan o doon sa baybayin ng Jordan. At ang ginawa ni Elias, kinuha ang kanyang balabal, tinupi ito, at kanyang hinampas ang tubig, at ang tubig ay nahati sa magkabilang bahagi, sa kaliwa at sa kanan, at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. At pagkatapos nito, pagdating sa kabilang ibayo ng Jordan, verse 9, when they had crossed over, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you. Para kay Elisha, it is now the time. Kung ano man yung bagay na ninanasan niya sa kanyang puso, nagkaroon ng pagkakataon sa oras nito. Sabi niya, ask, what shall I do for you before I am taken from you? And Elisha said, please, let a double portion of your spirit be upon me. At kahit man si Elijah ay nagulat sa kanyang hiningi, can you imagine that? Nagulat si Elias doon mismo sa kahilingan, dahilan ang gusto niyang matanggap ay doble ng meron na kanyang tinatanggap at kasalukuyang meron siya. And he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you, but if not, it shall not be so. So from that time on, ay hindi niya nahiniwalayan lalo si Elias. At maya-maya, and as they were going along and talking, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, which separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind to heaven, and Elisha saw it. Nakita ni Elisha. At nang makita niya, siya'y sumigaw, mako, ang karwahe ng Israel at ang mga gabayo
At si Elias ay hindi niya na nakita hanggang sa siya ay kinuha na at hinapak niya ang kanyang damit at kinuha niya ang balabal na nalaglag sa kanya. At siya'y bumaling, kinuha niya ang balabal at bumalik siya doon sa pangpang ng Jordan at kinuha niya ang balabal at inhampas niya at sabi niya, nasaan ang Diyos ni Elias? At nahati ang tubig at nakita nila na ang anointing na naroon kay Elijah ay nandun na kay Elisha. It is because of what? Of honor. Gaano kalaki ang blessing na ito ng honor. If you see a person kagaya ni Elisha, nang makita niya si Elijah, merong something sa lalaking ito at di niya iniwanan. At alam niyo, ganito ang trend. Ganito ang naging trend. Even hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. Bago dumating ang ating Panginoon, bumangon muna si John the Baptist. At alam niyo, may mga taong nakadiscern sa buhay ng lalaking ito na si John the Baptist. At may mga disciples na sumusunod sa kanya. Mga sumasama sa kanya. Pero nang dumating ang panahon, pinakilala niya si Jesus. Behold the Lamb of God that will take away the sins of the world. Siya ang aking tinutukoy sa inyo na darating na mas naon, na mas dakila kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magtanggal ng sintas ng kanyang panyapak. Siya ang anak ng Diyos. Alam niyo, from that time, kinabukasan, ilan sa kanyang mga disipulo ay sumunod kay Jesus. Diba? At then may mga disciple na naiwan sa kanya, sabi niya, Panginoon, yung pinakilala mo nung isang araw, sinusundan na siya at may mga kasama na tayong sumusunod sa kanya. Iniiwanan na tayo. Ang sabi ni John, nakilala niya rin, sabi niya, walang tatanggapin ng tao maliban ito'y ipagkaloob ng Diyos sa kaitaasan. I must decrease and He must increase. From then on, ang mga tao ay nagsunuran na kay Jesus. Now mga kapatid, si Elisha ay tumanggap ng double portion. Mari tayong magsabi ng ilang mga bagay at mga pangatwiran, pero makikita natin si Elisha ay hindi siya inborn as a prophet. Siya isang farmer. But because of this honor, ang Diyos ay ginawa siyang prophet. At ang kanyang anointing na ibinigay sa kanya ay sa double portion. Now mga kapatid, ang ganitong trend ay hindi nagbabago. Alam niyo ba, nang si Elisha na ang nasa ganitong lingkuran, merong isang babae na habang siya ay tinitingnan, ay nakadiscern din naman kay Elisha. That's chapter 4 ng book of 2 King. Sabi rito, verse 8, ang Shunammite woman, and now there came a day when Elisha passed over to Shunem, where there was a prominent woman. Ang babaeng ito, hindi siya basta, siya ay kilalang tao, kilalang babae, kilala ang kanyang pamilya. A prominent woman, and she persuaded him to eat food. So, pinipilit niya, pag dumadaan si Elisha, pinipilit niyang pakainin. Kumain ka. Dumaan ka rito. Kumain ka muna. And so it was, as often as he passed by, he turned in there to eat food. Sa tuwing dadaan si Elisha roon, bumabaling siya at tumutuloy siya at pinapakain siya at pinaglilingkuran ng babaeng ito. So, and she said to her husband,
nang makaalis na si Elisha, sabi niya sa kanyang asawa, said to her husband, verse 9, behold now, I perceive that this is a holy man of God. This woman has a discernment. At sabi niya sa kanyang asawa, tanto ko, ang lalaking ito ay lingkod ng Diyos. At sabi niya, ipaggawa natin siya ng maliit na chamber sa itaas, make a walled upper chamber, let us set a bed for him there, and a table, and a chair, and a lampstand, and it shall be when he comes to us that he can turn in there. And one day, he came and turned into the upper chamber and rested. So yung pinagawa ng mag-asawang ito ay tinanggap naman ni Elisha. At dumating ang panahon, nag-isip si Elisha, bakit ang babaeng ito ay gumagawa ng ganitong bagay sa akin? Ano ang kanyang kailangan? Well, tama yung ginagawa ng mga bata kapag daw sunod ng sunod sa mga matatanda, merong silang gustong makuha mula doon sa matanda. Kung bakit sila minsan ay may binibigay na kung ano-ano, bukod lamang sa kinaugalian, ay minsan meron silang gustong makuha. Well, alam ni Elisha ang ganitong bagay because he himself ay ganun ang kanyang ginawa kay Elijah. At ngayon, ang babaeng ito ay naglilingkod ng ganitong anong kanyang kailangan, anong gusto niya. Tinawag ang babae, sabi niya, anong gusto mong matanggap? Gusto mo ba ipagsabi kita sa hari? Sabi niya, sabi rito ng verse na ito, tinawag ang Shunammite woman at sinabi sa kanya, say now to her, behold, you have been careful for us with all this care. What can I do for you? Would you be spoken for the king, to the king or to the captain of the army? And she answered, no, I live among my own people. Di ko kailangan ng mga bagay, mapayapa ang aking buhay, maayos ang aking buhay. Pero, mga kapatid, alam niyo ba, ang Diyos ay hindi pumapayag na walang ganting ibibigay sa kanino man na nagpapakita ng honor. 1 Samuel chapter 2 verse 30, sino man na nagpapakita ng honor sa akin, I will honor. They that show me honor, I will honor. But they that despise me shall be lightly esteemed. Pero, merong napansin si Gehazi. At ang napansin niya ito, sabi niya, Panginoon, ang napansin ko, maayos ang kanilang buhay, pero isang bagay ang akin napansin, wala silang anak. Sabi niya, tawagin mo siya. At tinawag siya. At nang siya'y tinawag, verse 15, when he had called her, she stood in the doorway, and he said, Elisha prophesied, at this season next year, you will embrace a son. And she said, no, my Lord. Sabi niya, sa susunod na taon, magkakalong ka ng isang anak na lalaki. Mga kapatid, nang narinig niya ito, dahilan yun ang pinakananasan nilang mag-asawa. Yun ang aasam-isam nila sa matagal na nilang pagsasama. Pero kaya sabi niya, wag mo sasabihin yan, wag mo kong dadayain. Then he said, at this season next year, you shall embrace a son. And he said, no, my Lord, O man of God, do not lie to your maidservant. Huwag kang magsinungaling sa akin. Pero alam niya na yun ang pinakananasan ng kanyang puso. And verse 17,
And the woman conceived and bore a son at that season. And the next year, as Elisha had said to her, she received the prophet's reward because of honor. He received Elisha's being the man of God, at siya naglingkod sa ganitong paraan, at hindi siya binigo ng Panginoon. Siya ay nirecompense. Ibinalik sa kanya ang paglilingkod. Hindi material, hindi tinapay na ipinakain, hindi bahay na kanyang pinatuluyan, kundi ang pinakananasa ng kanyang puso, ang kanyang anak. Praise God. And we know what happened nang lumaki na ang bata. Isang araw nagkasakit ang bata. And siya'y namatay. Pumunta ang babae kay Elisha. Sabi niya, sinabi ko na sa iyo, huwag mo kong dadayain. At alam niya na merong kailangan, walang ibang pinuntahan ang babaeng ito, kundi ang tao ng Diyos. At pumaroon si Elisha, at sabi niya kay Gehazi, ipatong mo ang aking tungkol sa kanya, pero nang pinatong, wala pa rin nangyari. At ang kanyang ginawa, si Elisha ay pumunta sa verse 32, at nang dumating si Elisha sa bahay ng babaeng ito, when Elisha came into the house, behold, the lad was dead and laid on his bed. Alam niyo kung saan inilagay ng babae ang kanyang anak? Doon sa kama na kanyang pinagtutulugan kay Elisha. Well, nang makita niya ang anak na ito, naalala niya ang lahat ng bagay na ginawa ng babae ito sa kanya. At ito ba ay ang magiging kagantihan sa babaeng ito na gumawa ng ganitong bagay sa kanya? So he entered and shut the door behind them both and prayed to the Lord. And he went up and lay on the child. Siya ay pinatong niya mata sa mata, bibig sa bibig, kamay sa kamay, at inunat niya ang kanyang sarili sa bata, sa katawan ng bata, at ang katawan ng bata ay nag-init. At siya bumalik at naglakad doon, pabalik-balik doon sa lugar noon, at inunat niya uli ang kanyang sarili, at maya-maya, ang bata ay humatsing, at ang bata ay nabuhay. At ibinigay niya ang bata doon sa kanyang ina. And verse 36, so he called Gehazi and said, call this Shunammite. So he called her, and when she came to him, take up your son. And then she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground, and she took up her son and went out. Nakita natin ano ang honor. Ang mga bagay na minsang nakasarado ay nabubuksan dahilan sa honor. Amen? Ang bahay bata na matagal nang sarado ay nabuksan because she showed honor to Elisha. Ang babaeng balo sa kanyang pangailangan, ang pangailangan ng buong kanyang mga kababayan ay sila'y nag-iikahos, pero because of honor, siya ay naging maginhawa ang kanyang buhay. But brothers and sisters, if there's a recompense for honor, there's also a recompense for dishonor as well. Isang panahon si Elijah, balikan natin ang buhay ni Elijah. Si Elijah ay sinabi ng Panginoon dahilan ang haring si Ahaziah ay nagkasakit hindi siya nagkasakit, nahulog siya sa isang lugar at maring may nabaling buto sa kanya, maring ang kanyang spine ay naapektuhan at naka-bedridden na lamang siya. At sinabi niya sa mga tauhan niya
pumunta kayo sa Diyos kay Baal Zepon, kung anong pangalan niya. Itanong mo sa kanya, yun yung Diyos ng Baal Zebub, ang Diyos ng Ekron. Itanong mo sa kanya kung ako'y makaka-recover pa sa aking karamdaman. At habang yumayao ng kanyang mga mensaherong sinugo, in-intercept sila ni Elijah. At sabi niya, sabi ng Panginoon, wala bang Diyos sa Israel? Bakit kayo pupunta kay Baal Zebub na Diyos ng Ekron para itanong ang kalalagayan ng inyong hari? Sabihin mo sa kanya, bumalik kayo. Sabi ng Panginoon, hindi na siya makaka-recover, siya ay mamamatay. Bakit? Because of dishonor. Hindi niya inona ng Diyos ng Israel bagkus pumunta pa siya sa Diyos ng Ekron upang doon magtanong. At siya ay namatay. Pero bago nangyari yun, ibinalik ang balita sa hari at nagalit siya. Sino siya? Dinescribe nila ang taong nag-intercept sa kanila. Sabi niya, alam ko kung sino siya. Siya ay si Elias. At nag-utos siya ng 50 men o ng isang captain with his 50 na puntahan si Elias at upang siya ay hulihin. Pumunta ang 50 kasama ng kapitang ito. At sabi doon sa verse 9. 2 King 1 verse 9. And the king sent to him a captain of 50 with his 50, and he went up to him, and behold, he was sitting on the top of the hill. Si Elias ay nakaupo sa isang bulubundukin, at sinabi John sa verse 9, "O man of God, the king says, come down." At sabi ni Elias, kung ako ang tao ng Diyos, bayaan ng apoy galing sa langit ay manaog at tupukin kayong lahat. And suddenly, ang apoy ay tinupok ang 51 taong ito. Yung kapitan ay pang 51. At nagsugo uli ng 50. At sabi ng verse 11, so he again sent to him another captain of 50 with his 50. And he said to him, "O man of God, come down quickly." He dishonored Elijah. At sabi niya, kung ako'y tao ng Diyos, bayan ng apoy, ay manaog at supukin kayo. At muli na nasupok ang 51 taong ito kasama ng kapitan. Sinugo ang ikatlo, natuto siya dun sa dalawang pangyayari. Na nagpakita ng dishonor kay Elijah. At ngayon, ay nagbago siya ng approach. He showed honor. Verse 13, so he again sent the captain of a third 50 and his 50. When the third captain of 50 went up, he came and bowed down to his knee. That's verse 13. Siya ay lumuhod sa kanyang tuhod. He came and bowed down on his knee and before Elijah and begged him and said to him, "O man of God, please let my life and the lives of these 50 servants of yours be precious in your sight." At ang 51 ito ay na-spare at siya ay sumama, pumunta sa hari ng Israel. Now mga kapatid, dishonor is, malimit ko na sinasabi, is very dangerous. Ito'y nagiging mitsa ng buhay. So, malimit ang nakikita natin ay ang sabi ng Panginoon, touch not my anointed one and do my prophets no harm. 105 ng Psalms, verse 15. Meron pang isang pangyayari at marahil hanggang dito lang muna tayo. Sa Book of Numbers, chapter 12. Sa Numbers chapter 12,
merong isang pangyayari dito. At ito ay sa pagitan ng tatlong magkakapatid. Ang tinutukoy ko ay ang magkakapatid na ito ay si Miriam, si Aaron, at si Moses. Si Miriam marahil ang pinakapanganay sa magkakapatid. Siya yung ate na nagbantay kay Moses, ang bata na pinanganak na kanyang kapatid bago siya tinawag na Moses. Siya nagbantay ng siya ay paanod sa Nile River. At siyang nagmasid hanggang sa siya ay nakarating doon sa bahay sa pool ng pinapaliguan ng anak na babae ni Paraon. At siyang nagsuggest na kunin ang kanyang ina. So, ibig sabihin mga kapatid, malaki ang utang na loob ni Moses kay Miriam. Dumating ang panahon, sila ay nakalabas na ng Egypt. At ang Panginoon ay ginagamit ng Diyos si Moses. Pero minsan, meron silang nakitang flow sa buhay ni Moses. At ang flow na ito na kanilang nakita dahilan si Moses ay kumuha ng isang Ethiopian woman. Ethiopian woman, yun ay si Zipporah, a black woman. At siya ay naging asawa niya. At siya ay sinasabihan, sabi rito ng verse 1, chapter 12, then Miriam and Aaron. So, kung kayo'y magiging masusi sa pagmamasid sa Biblia, inuna si Miriam and Aaron na pinapakita rito na si Miriam ay may malaking kinalaman sa pangyayari sa mga sumunod na kasaysayan. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. And they said, Miriam and Aaron, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us as well? And the Lord heard it. Narinig ng Panginoon ang ganitong kanilang pangungusap laban kay Moses. Si Moses, bagamat siya ay sinabi dito, pinakamaamo sa lahat. At sabi ng Panginoon, kayong tatlo, Miriam, Aaron, and Moses, pumarito kayo sa amin. So para silang mga anak na tinawag ng kanilang ama. Kayo'y pumarito sa akin. Sabi rito, verse 4, you three come out of the tent of meeting. So the three of them come out. And the Lord came down. Well, kakaiba ito. Hindi lamang basta anong pangyayari, ang Panginoon ay nanaog sa anyo ng haling ulap. At tumayo at naroon doon sa tolda. At sabi rito, then the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent, and he called Aaron and Miriam when they both came forward. Now mga kapatid, para kay Miriam at kay Aaron ay iba pa rin yung sila'y panganay. Sila yung mga nauna. Sila yung maring, well, it's my own way of speaking, pwede niyo sabihin, kung wala ako, wala si Moses. Kung hindi ko binantayan, kung hindi ako nakiusap doon sa anak na babae ni Paraon, ay maring wala si Moses. At ngayon, sasabihin niya, ikaw lamang ba ang gagamitin ng Panginoon? Hindi ba ang Diyos pwedeng mangusap sa amin? Brothers and sister, ibang bagay na ito. Dahilan ang kina-question niya na ay ang pagpili ng Diyos kay Moses. At sabi ng Panginoon, kung ang Diyos ay kukuha at magpabango ng isang propeta, ako ay magpapakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip at mga pangitain. Ngunit, verse
7, ngunit si Moses ay kakaiba. Not so with my servant Moses. Pasino ninyo yung detalyeng ito. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my household. Hindi ako nangungusap sa kanya na kagaya na ordinaryong pagtawag sa propeta ng panaginip at pangitain. Sabi niya, ako ay nagsasalita sa kanya ng bibig sa bibig. I speak to him, with him I speak mouth to mouth, even openly, and dark saying, and he behold the form of the Lord. Nakikita niya ang anyo ng Panginoon. And why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses? At pagkatapos ito, umalis ang Panginoon, pero pagkatapos na umalis ang ulap sa kanilang kalagitnaang tatlo, maya-maya bumantad sa kanilang mga mata na si Miriam ay kinakain ng leprosy. Ang kanyang buong katawan is full of leprosy. That's because of she dishonor the servant of God. At nang ganitong bagay nang makita ni Aaron, si Aaron ay natuto sa ganitong bagay. Pansinin niyo ang verse 11. Then Aaron said to Moses, "Oh, my Lord. Oh, my Lord, I beg you, do not account this sin to us in which we have acted foolishly and in which we have sinned. Oh, do not let her be like one dead whose flesh is half eaten away when he comes from his mother's womb." Well, si Moses, hindi siya kagaya ng iba na sabihin, buti nga sa'yo. But si Moses ay umiyak sa Panginoon at sinabi, "Oh God, heal her. Heal her. Pagalingin mo siya." Pero ang sabi ng Panginoon, but the Lord said to Moses, if her father, basahin natin sa wikang Tagalog, sabi niya, sinabi ng Panginoon kay Moses, kung siya'y niluraan ng kanyang ama sa kanyang mukha, hindi ba siya mahihiyang 7 araw? Kulingin siyang 7 araw sa labas ng kampamento at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob. Ang ginawang ito ay pag-dishonor sa lingkod ng Diyos at sa Diyos mismo na tumawag sa Kanya. Pinintay nila ang 7 days and after the 7 days ay saka sila nakapaglakbay na muli, nakapagpatuloy. And you know, Miriam and Aaron ay hindi din sila nakapasok sa Promised Land. Sila'y namatay bago pa dumating ang huling sandali bago pumasok ng Promised Land. And we know that even Moses ay hindi rin nakapasok because hindi niya in-honor ang Diyos dahilan sa pressure na kanyang naranasan. Now mga kapatid, makikita natin this recompense of honor and dishonor. Meron pang ilang mga bagay pero ang ating oras ay hindi magiging sapat. Pero gusto kong iwanan sa inyo at ang ganitong bagay. Merong kung ano sa bawat mga, kahit alam nyo, kahit ang bawat isa sa atin. Merong isang principle na dapat nating maintindihan, mga kapatid. At ang principle na ito ay meron tayong kasabihan, no man is an island. Walang sino mang taong pwedeng mabuhay sa kanyang sarili. Merong siyang dedependihan. Merong tumutulong sa kanya bakit siya nakakarating sa ganitong bagay. Alam niyo ba, kahit tayong mga Pilipino ay merong kasabihan na ang hindi marunong limangon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pararoonan. And it is honor.
Kung ang isang tao ay nakarating sa isang level at yung ginamit ng Diyos ay naging pantay na sila, well, hindi pa rin niya dapat ipakita ang dishonor na sabihin, kumpadre na tayo, pareho na tayo ng posisyon. Show honor doon sa ginamit ng Diyos sa iyo. Pakita mo pa rin ang honor kahit pareho na kayo ng posisyon. Pareho man kayo ng posisyon, pero hindi mo maaabot yan, hindi mo mararating yan kung walang nag-mentor din sa iyo. In whatever field, mga kapatid, ang honor ay napakahalaga. At alam nyo, ang isang principle na gusto kong maintindihan natin, hindi mo alam kung ano merong biyaya ang Diyos inilagay sa bawat tao. Hindi mo alam kung ang iyong katabi ay ano ang meron na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Merong biyaya somehow na ibinigay ang Diyos sa bawat isa. So mga kapatid, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa. Ang principle na to ay kagaya ng grafting. Ang isang sanga na puputulin ay idudugtong doon sa isang klase ng sanga, isang klase ng puno. At mula doon ay siya ay magbe-benefit ng buhay nung punong iyon. Siya ay sinugpong lamang pero nag-benefit siya ng buhay nung punong ito. You know, even in the body of Christ, mga kapatid, ang body of Christ ay dapat ipakita ng bawat isa sa atin ang ating pag-honor sa bawat isa. Dahilan ng katawan ay pinakita ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 4, every joint supplies. Tandaan natin ang bawat isa sa atin ay magsusupply sa pangangailangan ng bawat isa. Makakatulong ako para sa inyo at makakatulong din kayo para sa akin. And that's the reason kinakailangan nating to show honor sa bawat isa. Well, hindi tayo parasite. Alam niyo ba ang parasite? Ang parasite ay kumakapit siya at kumukuha siya ng pagkain niya mula doon sa kanyang pinagkakapitan at pag wala na siyang mauubos niya, pero hindi siya magbabalik ng supply papunta doon sa kanyang kinapitan. But we are not parasite. We are the body of Christ. And every joint will supply to its part of the body. So let's consider this law of honor. So mula doon sa mga unang binigyan natin ng pansin, sa pamilya, sa magkakapatid, ngayon sa mga lingkod ng Diyos na kanyang mga ginagamit. If there's something na merong bagay katulad ng nakita ni Elisha. Meron siyang nakita kay Elijah. At siya ay, bakit si Elisha ay nakarating sa ganitong bagay at biniyayaan ng Diyos? It is because of this kind of honor. Meron pang ilang mga bagay sa banal na kasulatan na pwede nating bigyan ng pansin, but ang ating oras ay hindi magiging sapat. Pero tandaan natin, sa ilang sandali, ang Book of Romans, ay gusto kong tingnan natin. Book of Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 5. Verse 3. Starting verse 3. Verse 3. For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith. Basahin natin sa Tagalog. Sabi rito,
Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. Paul ay kinikilala niya na siya ay merong biyayang binigay sa kanya ang Panginoon. At sabi niya, biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Kung ikaw ay binigyan ng biyaya ng Diyos, well, hindi mo yan dapat ipagmalaki at ikaw lamang ang meron ng bagay niyan. Somehow, kailangan mo ng supply bawat isa. Kinakailangan yung biyaya na nariyan sa iyo ay kailangan ito ng iba. At yung bagay na biyaya ng Diyos mula sa iba ay magsusupply din naman para sa iyo. At ganon ang gawain ng katawan. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay at sa bawat tao sa inyo. So tandaan natin, bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya. Na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan o kababaan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sa bawat isa ayon sa biyaya, sabi niya, as God has allotted to each a measure of faith. Linginan mo nga yung katabi mo. Meron yan ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa Kanya na makakatulong sa iyo. At ikaw na biyaya, na may biniyaya ng Diyos ay makakatulong. Hindi mo alam. Hindi natin alam kung ano magiging tayo. Kung ano ang gagawin ng Panginoon sa mga darating na panahon. But whatever na maabot ng bawat isa sa atin, gamitin natin ito para ipaglingkod sa bawat isa. So, ganito ang kanyang kalalagayan. Ang chapter 11 ng Book of Romans. Well, who knows, mga kapatid? Who knows na si Miriam na nag-alaga kay Moses at bantay hanggang sa siya makarating doon sa bahay ni Paraon, ay hindi niya alam isang araw ang batang ito ay kagamitin ng Diyos sa isang malaking gawain. Diba? So, hindi niya alam. Pero, at yung paggamit ng Diyos kay Moses, and even Miriam and Aaron, ay nakinabang sila. Nakalabas sila doon sa Egypt. At ang Panginoon ay gumawa sa kanila. Kaya nga sabi rito, ito yung bagay na principle na sinasabi ni Apostle Pablo. Romans chapter 11. Pinapakita niya ang kalalagayan ng Gentile, ang Israel at ang Gentile. Sa verse 15, or verse 16, if the first piece of dough, yung masa, yung ginagawang tinapay, if the first piece of dough is holy, the lump, yung kabuuan, is holy. So yung kabuuan na nalimpak, na doon kinukuha, yung isang masa na ginagawang tinapay, sabi niya, kung yung kinuha doon ay banal, yung pinagkuhanan sa kanya ay banal. And is also, and if the roof is holy, kung agat ay banal, the branches are too. But if some of the branches were broken off, ito ang nangyari sa Israel, ang sanga ay pinutol, but if some of the branches were broken off, and tayo na mga Gentile, hindi mga Hudyo, hindi isang Israel, you being a wild olive tree
were grafted in among them and became partakers with them of the rich root of the olive tree. Verse 18, do not be arrogant toward the branches. Do not be arrogant toward the branches. Huwag kang maging arrogante doon sa mga pinutol na sanga. Yan ang dahilan, mga kapatid. Tinuturo natin ang pagbibigay pa rin ng parangal sa bayan ng Diyos. Dahilan isang araw, babalikan ng Diyos ang kanyang bayan, Israel. Ang Israel ay hindi, ang Gentile believers ay hindi pamalit sa Israel. Ang Israel at tayo ay kapwa ginawang isang katawan ng ating Panginoon. So do not be arrogant toward the branches, but if you are arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root supports you. Ito yung principle na pinapakita ng grafting. Kung ikaw ay makarating sa isang kalalagayan, don't be arrogant, but still show honor. Dahilan, ang lahat ng mga bagay, wika ni Apostol Pablo, I am that I am by the grace of God. Ako ay naging ako dahilan sa biyaya ng Diyos. At kung ang sino man ay merong mas higit na kaloob na tanggapin kaysa sa ilan, ito'y ang purpose ay para sa kapakinabangan ng marami. At hindi ito para pagmalaki o pagmayabang o ano paman at mag-dishonor ng sino man. There is a recompense of honor. At nakita natin ang ganitong bagay. Pinakita ng Banal na Kasulatan ang principle na ito na ating nakikita throughout the Scripture. Na ito'y totoong napakahalaga na may mga pintuan na nabubuksan because of this kind of honor. Well, pag merong kapatid na meron kang nakikitang anuman o bagay na meron siya na wala ka, then start to give honor, to show honor. At itanong mo yung mga bagay na paraan niya. At di mo siya, kung sa ganitong paraan, hallelujah, pwede kang kaibiganin mo siya. Puntahan mo siya. Then show honor. At makipag-usap sa kanya. And that way, di mo nalalaman yung grace na naroon sa kanya ay dadalay papunta sa iyo. You know that? That's the law of honor. Merong isang mangaral na aking narinig. At sabi niya, may mga tao na meron silang minsang mas higit na kakayanan kaysa iba. At the thing na dapat mong gawin ay tanungin mo siya, ano yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanya. And eventually, ay meron kang mga bagay na makikita. Now, mga kapatid, I don't want to prolong more sa ilang mga bagay. Pero, kung meron pang pagkakataon, kung loobin ng Diyos, pwede pang magpatuloy sa paksang ito ay mangusap pa tayo. Pero nakikita natin ang ganitong batas na napaka mapagbiyaya. At never na tayo mag-show ng dishonor. Dahilan ang dishonor na yung gagawin ay ire-recompense din sa iyo. Meron itong balik na babalik sa iyo. Whatever you sow, yun din ang iyong aanihin. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Parapakan natin ang Panginoon. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Witin natin yung awit
Ito ay, ngawit na ito, inawit natin kanina. It's amazing grace. At ang verse na yan ay nagsasabing, I will, ano yung chorus na yun? I shall forever lift mine eyes to Calvary. Dahilan, siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Di natin pwedeng kalimutan forever and ever. Kahit man si Jesus ay maging panganay sa mga magkakapatid, still, hindi natin, ang ilan ay nagsasabing darating ang panahon magiging ordinaryong tao na lamang si Jesus at brother na lamang natin. But mga kapatid, siya ay nag-iisang firstborn. Siya ang nag-iisang anak ng Diyos. The monogene of God. Nang kalangalan, kaluwalhatian, sa araw na yon ay may bibigay sa Kanya dahilan lahat ng bagay na Kanyang tinanggap ay in-impart niya sa bawat isa. Let's sing this song. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ating ko ating maulo sa oras ito. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon. Isang panahon, pinagtatalunan nila, sino ang magiging dakila sa atin? Dahil alam nila ng ating Panginoon ay nagsasabing aalis at mamamatay. Sino ang magiging dakila sa atin? Nagsabi ng ating Panginoon, sino man ang gustong maging dakila ay maglingkod sa bawat isa. Hallelujah. Isang principle na iniwanan ng ating Panginoon, magpakababa ka sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos at ikaw sa takdang panahon, ikaw ay Kanyang tataas. At ang sino man na nagmamataas ay binababa, ngunit sino man na nagpapakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin. Kapagpalang Diyos, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo, O Lord God, ng iyong mga salita ay, hallelujah, pinakilala mo sa bawat isa sa amin. At ang ganitong klaseng principle, Lord, na aming pinag-uusapan sa mga nagdaang mga araw at linggo, ay totoong, hallelujah, batas na yun ang inilagay mula pa sa pasimula. At meron kang sinabi, Lord, na sino man ang magbibigay ng parangal sa iyo ay pararangalin mo rin naman. Ngunit sino man ang magdudusta sa iyo ay yung titingnan na merong kababaan. Bayaan mong patuloy naming makita ang ganitong bagay. At ibigay ang honor sa kanino man na dapat nabigyan ito. At di masumpungan sa bawat isa sa amin ang anumang pag-dishonor, Lord. At maging daan ito sa mga pintuan, Panginoon, na iyong bubuksan sa aming mga buhay. At maging daan, Lord, sa pagdadala mo sa mas mataas na kalalagayan ng iyong mga anak, O Diyos. Hindi para magmalaki, kundi para patuloy na i-display mo, Panginoon, ang dakilang biyayang ito na iyong inihagda para sa bawat isa. O Panginoong Diyos, hindi namin alam ang mga bagay na nag-iintay. Hallelujah. Ngunit sa huling mga araw nito ay binigay mo sa amin ang ganitong klase ng susi, Panginoon. I give you the keys of the kingdom upang ang mga bagay na naroon sa iyong kaharian ay aming ma-enjoy at matamasa at matanggap, O Lord, sa pamamagitan ng susi. At isa sa susi na yung pinapakita sa amin is the key of honor. Hallelujah. At Lord God, sa ganitong uri ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin, ay gagamitin namin ang ganitong uri ng keys
na isa sa bahagi ng susi ng iyong kaharian upang aming tamasahin ang mga bagay na inihanda mo sa iyong mga anak. Sabi ni Apostol Juan sa kanyang pangusap, ngayon kami ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi namin nalalaman kung magiging ano kami. Ngunit isang bagay lamang ang aming nalalaman, kami sa iyong pagkahayag ay magiging katulad kami sa iyo, Panginoon. O Lord God, maraming salamat sa mga salita mo sa oras ito at nais namin tapusin ng maliit na bahagi ito ng pangangaral ng iyong mga salita. At ikaw, O Diyos, ay patuloy na maparangalan at mapasalamatan sa dakila at maluwalhating pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palapakan natin Panginoon.